Marcoleta mukhang target na ngayon. Nako. Kakaiba talaga itong mga senador natin, ano? Lalong-lalo na itong si Lacson. Hay nako. Ikikwento ko po sa inyo kung ano nangyayari dito. Talagang wala tayong kinikilingan, wala tayong pinoprotektahan, dun lang tayo sa tama. At alam mo ngayon kasi matindi ang propaganda na labanan yung sinabi nung witness, yung Marine, yung ex-Marine na si Orly. Ngayon talagang sinisiraan siya, sinisiraan si Marcoleta, ang pagdala niya at paglabas niya ng katotohanan. Mantakin mo ha. Ganito lang yan, bibigyan ko kayo ng isang malaking kwento. Isang malaking pangkalahatang kwento. Kasi isipin nyo to ha. Noong unang nag-reveal ng mga kasangkot na mga opisyal ng gobyerno, ito po ay si Diskaya. Nung si Diskaya po ay nagsalita, pinangalanan niya mga congressman, pati na si Zaldico, pati na si Romualdez. Aba, siya ngayon ang idinidiin. Sobrang mali, sobrang demonyo, lahat na. Tama naman, wala naman akong problema doon kung talagang masamang tao siya. Pero dinidiscredit ang lahat ng kanyang sinasabi. Pumasok yung ibang mga DPWH na opisyal na nagsalita. Doon sa kanila mga pagbuking statement, wala na yung mga congressman. Wala na rin si Romualdez. Tapos, tatlo yun eh. Tapos, yung tatlo na yun, yun lang ang pinaniwalaan. Gago! Si Diskayang unang nagsalita, mas detalyado, kumpleto ang sinasabi, hindi pinaniwalaan. Gago! Kasi nga, naandun si Romualdez. Gago! Pang-apat na matinding panglima na matinding witness, etong si Sir Orly, yung ex-Marine. Binanggit na naman niya si Romualdez. Hindi na naman pinaniwalaan. Gago! Dinidiscredit na naman. Gago! Nakikita ninyo yung pattern, ladies and gentlemen, mga banateros? Nakikita ninyo yung pattern? 'Di ba? Ang pattern po, pag binanggit si Romualdez, i-discredit ka. Pag binanggit mo ang pangalan na hindi dapat pinapangalanan, dinidiscredit ka. Maging yung ICI na kinuha nila na investigador, supposedly lead investigator, aba, dinidiscredit na nila ngayon. Bakit? Nagiging bukang bibig niya kasi si Romualdez. Gago! Pagdating sa flood control scam o issue, pag binanggit mo si Romualdez, hindi ka kapanipaniwala. Gago! Ganon ang pattern sa ating gobyerno. Kaya nakakatarantado ho eh. 'Di ba? Gusto ba talaga nating malaman o gusto lang natin magtapos ang investigasyon kay Zaldico? Ako, wala akong problema kung gusto niyo i-di si Zaldico. Alam mo naman, best friend natin yan. Idiin nyo ng idiin, wala akong problema dyan. Pero again, hindi gagalaw si Zaldico ng hindi alam ng kanyang amo na si Romualdez. At hindi naman gagalaw si Romualdez kung walang nagpoprotekta sa kanya na si BBM. Kaya nga mga kababayan, kitang-kita nyo na yung pattern eh. Alam mo, ito may tumawag sa akin, isang Marine. Ito po ay nasa serbisyo pa. Isang Marine po ito, tumawag sa akin. Sabi niya sa akin na, eto, ilihiti mo ito Banat Bay, alam mo, dalawa lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Pag ikaw, Marine na nasa intelligence, kasi nasa intelligence si Sir Orly, malalim ang malalim na background check ang ginagawa sa iyo ng pamunuan ng AFP. Kasi importanteng intelligence, sila po yung
Sa madaling salita, sila po yung parang nag-i-spy. CIA. Parang ganun ang dating yan. Sila po yung MI5 ba yun? MI4? Basta yung sa Russia ba yun? Basta yung nag-i-spy. Ha? Sila po yun. So, bago ka mapasok dyan sa intelligence, malalim na investigasyon ang gagawin sa'yo ng AFP. Hindi ho biro yan trabaho na yan. Aside from being a Marine, matinding background check na ang ginawa ng AFP dyan. Sa madaling salita, credible daw ito si Sir Orly. Pangalawa, pag ikaw ay isang naretiro na at ikaw ay tumatanggap na ng pensyon, ibig sabihin you were parang umalis ka sa serbisyo nang maayos ang iyong record. Ibig sabihin maganda ang iyong ginawang serbisyo. So yung dalawang yun is more than enough, sabi niya sa akin, more than enough para supalpalin itong sinasabi ni Lacson na background check. Kasi mantakin mo lumabas si Diskaya, diniscredit. Lumabas yung tatlong opisyal ng DPWH na hindi binanggit si Romualdez, ginawang bayani. Lumabas etong si Sir Orly, pinapa-background check. Basta talaga, nagsalita ka at pinangalanan mo si Romualdez, may background check. Pag wala, bayani ka. Ganun yung katindi ngayon. Tapos, ladies and gentlemen, mga banateros natin dyan, ngayon, ang tinatarget na nilang i-discredit, walang iba kung hindi si Marcoleta. Gago! Subukan ninyo na magkaalaman. Subukan ninyo. Subukan ninyo ang tikas ni Marcoleta na magkaalaman tayo kung gaano kayo kalakas. Kasi, alam mo si Marcoleta, hindi naman po simpleng abogado yan . Yan po ay magaling na abogado at talaga nga namang pag nagsalita, may research, gumagawa ng kanyang assignment, hindi katulad ng mga abogadong pulpulin. Lalo na yung nasa vlogging. Kilala nyo na yun. Tapos ngayon, spokesperson na. Di ba? Kaya nga, alam mo, eto opinion ko lang ito. Ito yung aking opinion. It's not a fact. It's an opinion. Ibig sabihin, sa aking realisasyon, sa tingin ko talaga ang susunod na i-discredit ni Lacson at nito ni Soto ay walang iba kung hindi si Marcoleta. Tingnan ninyo, maglalabasan na. Katulad na ngayong news, may lumalabas na tungkol kay Marcoleta. Mukhang talagang i-discredit na kasi si Marcoleta lang ang magaling . Di ba? Napalusot niya. Hindi ko alam kung napagalitan ba si Lacson ni Romualdez. Ba't mapalusot yan? Ba't kayo nagpasok na magtuturo sa akin? Ay baka ganun na nangyari, hindi ko alam. Ay baka ganun na nangyari, kaya na lang din, eto, pinag-iinitan ngayon si Marcoleta, naglalabasan yung mga black propaganda sa kanya. Remember, yan ang ginawa kay Chis Escudero. Nung nagsalita na si Chis Escudero, kini-question niya na si Romualdez. May pattern talaga . Di ba? Nagsimula na kay Romualdez. Si Chis Escudero, abay, binabanata na naman siya. Di ba? Siya po ay kung ano-ano nang iniimbento sa kanya. Kung ano-ano nang issue ikinakabit sa kanya. Ngayon, eto naman si Marcoleta. Kaya nga tingnan ninyo sino man ang pumayag o di kaya magbanggit kay Romualdez, definitely merong lalabas na issue. Kay Magalo nga may lumalabas na issue . Ganun katindi. Di ba? Kaya ang lupit po. Ang lupit po dahil ikinokonekta ito si Magalong sa isa na naman niyang kesyo parang para bagang conflict of interest daw, may pa ganun-ganon ngayon. Ang lupit di ba? Nung una lang tuwan-tuwa kayo. Tapos ngayon may conflict of interest na, mga animal talaga ito. Di ba? O panoorin muna natin
etong issue na kung saan binabanatan ngayon itong si Marcoleta. Bago tayo pumunta doon sa mga iba pang issue. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga Diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan. Tingnan ninyo kung paano babaliin yung katotohanan dito Kasi ganito yan, explain ko lang sa inyo. Yung insurance, okay, ay chairman itong asawa ni Marcoleta, di umano, according to this news. Official din siya doon. Ibig sabihin, nandun siya sa loob ng kumpanya. Okay? Ngayon, ito daw kumpanya ni Diskaya, yung contractor na si Diskaya, ay kumuha ng insurance dito. Alam mo, kung iisipin mo, ang daling i-connect, di ba? Oo nga. Pero sa totoo lang, kayo ho ba? Kayong may mga bumili ng kotse, di ba? Bago nyo may labas, kailangan may insurance. Bago kayo makapag-maneho, hindi pwedeng walang bago nyo ma-rehistro yan, kailangan may insurance yan. Di ba? Tanungin ko kayo, inaalam nyo pa ba kung sino may-ari nun? Sino may-ari niyang lintik na insurance na yan? Hindi di ba? Ayan yung mga listahan ng insurance na maaaring pwede mong, o may magandang terms, o di kaya pwede mong kunin, di ba? Hindi mo naman inaalam kung sino na yung pinakamay-ari niyan Hindi mo na binubusisi. Bilang isang kontraktor na kailangan mo ng bond, insurance, kailangan mo ng hahanap ka ngayon ng capable na insurance company. Hindi mo naman aalamin pa kung sino yung mga opisyal dun. Di ba? Kita mo dito kung paano nila babaliin. Dito, binanggit na nila itong construction company ni Diskaya na biglang lilipat siyan doon sa mga ginawang sablay. Na tila parang ang sumasablay ay yung asawa ni Marcoleta. Sandali, anong pakialam ng insurance company so kung ano man ang gawin niya? Halimbawa, ikaw, kumuha ka ng insurance. Halimbawa, ang pangalan ng insurance mo is Marshall Insurance. Nang sasakyan mo, Marshall Insurance. Yung Marshall Insurance, tatanungin pa ba nun, saan ba lakad mo? Saan ka ba pumupunta? Saan ka nagliliwaliw? Baka naman pumupunta ka sa Sogo. Commercial pa yun. O baka naman pumupunta ka sa Victoria Court. O baka naman nagkakasino ka. Wala na kung pakialam yung insurance company sa ano mang gagawin mo. Ang importante, ikaw nagbabayad ka sa insurance kasi 'di ba binabayaran niya insurance parang yearly or monthly. Babayaran mo yung tapos pag kami nangyari at magkabulilyaso, depende yan sa term, magbabayad ngayon yung insurance, maglalabas. Pero yung insurance company, halimbawa na kinuha mo sa kotse mo, hindi naman po yan
pakikialaman pa yung lakad mo. Kung ano man ang trip mo sa buhay, hindi pa kikialaman yan. Unless nagkaroon ka ng aksidente, yan, dyan papasok yung insurance. Aalamin na hindi mo ba sinadya o baka naman pinanakaw mo. Pero walang pakialam sa kung ano mang gagawin mo. Dito, tila pinalalabas na merong kinalaman yung asawa ni Marcoleta dito sa mga pinagagawa ni Diskaya. Problema na ni Diskaya yun. Di ba? Ngayon, kung magkiklaim ng insurance si Diskaya, that's the only time the insurance company will come in at iimbestigahan. Yung pagkiklaim mo ba ay ayon sa term and condition na pinirmahan natin? Sa madaling salita, napakalayo po. At baka sabihin nyo, bakit di naman kumuha sa iba? Ang dami-dami namang insurance company dyan. Hindi ho pagkaganyan nakalaki. Sobrang laki na ho niyan eh. Hindi na ho yan, ibig sabihin hindi yan basta-basta, hindi ho sila marami. Kung yung mga kotse-kotse lang, mura lang yan, kayang-kaya ng insurance. Pero yung mga ganyan ng kalalaki na transaksyon, na ibig sabihin, yung babayaran na insurance kung sakali magka-problema, mga malalaking insurance company na yan, hindi naman po sobrang dami niyan. At the same time, hindi naman ho yan aalamin pa ng Diskaya kung sino. Ang importante, legit. Yun ang kanilang aalamin kung legit ba itong insurance na to. Siyempre, nagtatanong-tanong na rin yan kung kani-kanino. Mga kakilala nila construction, no, saan ba kayo kumuha ng insurance? Sino ba yung mga katiwala ninyo? Sino ba yung mga maayos? Para pagka nagka-problema, pwede tayong kumuha ng insurance. Di ba? Dito, biglang binali Biglang idinikit na doon sa mga proyekto yung kumpanya ni Marcoleta. Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 190? Nakita ninyo binabali? Binabali? Biglang ipinasok yung kapalpakan ni Diskaya na wala namang kinaugnayan sa balita na yung insurance nung asawa ni Marcoleta ang pinagkuhanan. Yan ang tinatawag na angling.